Pero bago po tayo dumako dyan, dito muna tayo sa atin pong Food for the Soul and Food for the Spirit. Isang batang lalaki ang lumaki sa kapaligirang ang tanging pinahahalagahan ay ang pagkapanalo. Kaya naman sabik siyang magtagumpay. Mahusay siyang tumakbo, kaya inimbitahan niya ang lahat ng tao mula sa mga kalapit na nayon upang sumali sa isang karera. Dumagsa ang maraming tao upang masaksihan ang kapanapanabik na paligsahan. May iba't ibang uri ng karera: sprint, long distance, relay at iba pa. Sa lahat ng sinalihan niya, walang nakatalo sa kanya. Mas lalo pa siyang minahal ng mga tao sa bawat panalo. Palakpakan at hiyawan ang sumasalubong sa kanya. Lubhang ipinagmalaki ng bata ang kanyang mga tagumpay. Ngunit sa gitna ng karamihan, ay may isang matandang lalaki na hindi masyadong humahanga sa bilis ng bata gaya ng iba. Nang akala ng bata ay tapos na ang lahat ng karera sa araw na iyon, sumigaw po ang lalaki, "May isa pang karera! Ito ang pinakamahalaga sa lahat." Nagulat naman ang bata sa dagdag na karera, ngunit kampante siyang kaya niyang manalo sa kahit na ano. Maya-maya pa, dinala ng lalaki ang dalawang bagong makakalaban ng bata. Isang lalaking bulag at isang matandang babae na hirap nang maglakad. Napangisi ang bata at nagsalita, "Anong klaseng karera ito? Madali ko silang matatalo." Nang marinig ang hudyat, kaagad tumakbo ang bata at gaya ng inaasahan niya, siya ang unang nakatawid sa finish line. Ang lalaking bulag ay nanatili sa simula at ang matandang babae ay halos nagsisimula pa lamang gumalaw. Nagdiwang ang bata at itinaas ang kanyang mga kamay sa tuwa. Ngunit napansin niyang walang pumapalakpak at walang naghihiyawan. Tahimik ang mga tao, walang nagbubunyi sa kanyang panalo. Nagtaka ang bata at nagtanong kung ano ang nangyayari. Sinabi naman ng matanda, "Ulitin natin ang karera. Ngunit sa pagkakataong ito, sabay-sabay kayong tatlong makakarating sa finish line." Muling tumakbong bata, ngunit ngayon ay tinulungan at ginabayan niya ang lalaking bulag. Sinuportahan ang matandang babae at sabay-sabay silang naglakad. Sa wakas, sabay-sabay nilang narating ang finish line. Nagbunyi at pumalakpak ang mga tao. Marahil mas malakas pa kaysa sa alinmang naunang palakpakan. Ano pong aral na mapupulot po natin sa kwento natin ngayong umaga? Ang tunay na tagumpay ay hindi po nasusukat sa bilis o sa dami ng panalong natamo natin, kundi sa kabutihang naibahagi natin sa ating kapwa. Sa buhay, hindi mahalaga kung ilang beses kang nakarating sa finish line, kundi kung sino ang kasabay mong tumakbo. Kung may iniwan ka ba o may inakay, kung may natalo ka ba o may tinulungan. Mas masarap mga kanyusik sa pakiramdam na sabay-sabay kayong makakarating sa tagumpay dahil sa pagtutulungan kaysa po yung naungusan mo ang lahat dahil sa pagiging makasarili mo. Sa totoo lang mga kanyusik, ang buhay naman po ay hindi isang karera. We run at our own pace. May kanya-kanya po tayong bilis, tempo at paraan ng pag-abot sa ating mga pangarap.
Hindi lahat ay kailangang mauna o maungusan ang iba. Ang mahalaga ay patuloy tayong sumusulong, umaabante mga kanyusik, no? Patuloy tayong natututo sa bawat hakbang at handang tumulong sa mga kasabay nating nangangailangan. Sa ganitong paraan, mas nagiging makabuluhan at mas masaya ang bawat yugto ng ating paglalakbay. Sabi nga po sa Hebrews chapter 13 verse 16, "Do not neglect to do good and to share what you have, for such sacrifices are pleasing to God." Yan po ang ating food for the soul and food for the spirit ngayong araw po ng Thursday.